Sa kasaysayan ng Pilipinas, kakaunti ang leader na nagdulot ng ganito kalakas na emosyon, pagmamahal para sa iba, at matinding kritisismo para sa iba. Isa sa kanila ay si Rodrigo Duterte. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa politika. Ito ay kwento ng isang tao na nagmula sa Mindanao, na umakyat sa pinakamataas na posisyon ng bansa, at kalaunan ay humarap sa isa sa pinakamalaking legal na laban sa buong mundo. Ang kwento ni Duterte ay nagsimula sa Davao City. Hindi siya kilala noon bilang isang eleganteng politiko. Sa katunayan, maraming nagsasabing siya ay matigas ang ulo, prangka, at walang takot magsalita. Naging prosecutor siya bago pumasok sa politika. Doon niya nakita ang madilim na bahagi ng lipunan, krimen, droga, at karahasan. Marahil doon nagsimulang mabuo ang kanyang paniniwala. Kung gusto mong magkaroon ng kaayusan ang isang lugar, kailangan mong maging matapang na leader. Ang alkalde na nakilala ng bansa nang maging mayor siya ng Davao, hindi pa ito kilala bilang maayos na lungsod. Maraming kwento ng kaguluhan at kriminalidad. Pero sa paglipas ng kanyang pamumuno, maraming residente ang nagsabing nagbago ang lungsod. Mas naging disiplinado at mas naging ligtas ang pakiramdam ng mga tao. Dahil dito, unti-unting sumikat ang kanyang pangalan sa buong Pilipinas. Hindi siya nagsasalita tulad ng tradisyonal na politiko. Diretsahan. Minsan magaspang. Pero para sa marami, totoo. Noong halalan ng 2016, kakaunti ang naniwala na ang isang alkalde mula Mindanao ay magiging pangulo ng bansa. Pero nangako si Duterte na lalabanan ang kriminalidad at droga. Ang kampanyang ito ay naging kilala sa buong mundo bilang War on Drugs. Para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay isang leader na hindi natatakot gumawa ng matinding desisyon para sa kapayapaan ng bansa. At noong 2016, nangyari ang hindi inaasahan. Ang alkalde mula sa Davao ay nanalo sa halalan. Sa loob ng Malacañang Palace, nagsimula ang isang administration na magiging isa sa pinaka-kontrobersyal sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Habang marami ang sumusuporta sa kanya, marami rin ang kumontra sa kanyang mga pulisya, lalo na sa usapin ng human rights. Ang kanyang war on drugs ay naging sentro ng investigasyon ng International Criminal Court. Inakusahan siya ng crimes against humanity kaugnay ng libu-libong pagkamatay na sinasabing nangyari sa kampanya laban sa droga. Ang pag-aresto at paglipad sa The Hague. Noong March 11, 2025, isang pangyayaring hindi inaasahan ng marami ang naganap. Pagdating ni Duterte sa Maynila mula sa Hong Kong, siya ay inaresto ng mga autoridad batay sa warrant ng ICC. Pagkatapos ng ilang oras sa kustodiya, siya ay dinala sa isang eroplano papuntang The Hague sa Netherlands, kung saan matatagpuan ang International Court. Doon siya inilagay sa detention facility ng ICC habang hinihintay ang proseso ng kanyang kaso. Ang pangyayaring ito ay naging makasaysayan dahil si Duterte ang unang dating leader mula sa Asia na naharap sa International Criminal Court. Isang kwento na hati ang opinyon sa labas ng korte sa The Hague, may dalawang uri ng tao. May mga nagpoprotesta at humihingi ng hustisya para sa mga biktima. At mayroon ding mga taga-suporta na sumisigaw, "Free Duterte!" Para sa iba, siya ay simbolo ng matapang na leader. Para sa iba naman, siya ay leader na dapat managot sa batas. Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang kwento. Ang kaso laban kay Rodrigo Duterte ay patuloy na dinidinig sa International Court. Ngunit anuman ang magiging hatol sa hinaharap, isang bagay ang sigurado. Ang kwento ni Duterte ay mananatiling isa sa pinakadramatic na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa mga kalye ng Davao hanggang sa kapangyarihan ng Malacañang at ngayon sa Korte ng Mundo sa The Hague. Isang kwento ng kapangyarihan, kontrobersya at kasaysayan.